Kabanata 531. Gerald, sina Zilhakwan at Waylon Letts ay parehong nagulat. Ang buong kagawaran ng marketing ay nalilito. O sige, pupunta ako. Sigaw ulit ni Gerald. Gerald, ikaw si G. Crawford. Nauutol na sabi ni Zelia. Malinaw na gulat siya. Kahit na ang ina ni Cindy ay nagbiro ng minsan na sinasabi kong, paano talaga si Gerald ay si G. Crawford mula sa Mayberry sa huling pagkakataon na naghapunan sila sa kanilang lugar. Napatambala lang si Zelia noon nang marinig ang biro. Ngunit nang maiisip niya ito, malapit siya kay Gerald, kaya paano siya magiging sobrang mayaman na si G. Crawford. Ngunit pagkatapos, ilang sandali lamang ang nakakaraan, nang tinawag ni G. Lyle ang kanyang pangalan, ang isip ni Zelia ay ganap na naging blanko. Sus, pwede bang si G. Gerald ay si G. Crawford. Humarap si Gerald kay Zelia at tumango, yep. Pagkatapos ay umalis siya habang ang karamihan ng tao ay nakatitig sa kanya na may pagtataka. Si Waylon, na una nang dinala ni Zelia upang bisitahin ang kanyang ama, ay natigilan habang siya ay kumakibot para sa isang upuan. Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana, at siya ang aming CEO. Hindi nakakagulat na siya ay may maraming mga tiket. Tulad ng sinabi ko sa iyo, si Gerald ay may sopistikadong pagkakakilanlan, ngunit o aking Diyos, hindi ko akalain na siya ang aming chairman. Panipik. Sa sandaling umalis si Gerald, ang buong departamento ng marketing ay nabaliw. Sa kabutihang palad, hindi namin nasaktan ng chairman. Ang ilang mga batang babae ay parehong guminhawa at natakot. Sa madaling salita, ang buong kapaligiran ay nasa siklab ng galit lamang. Ang bawat tao ay sa sobrang pagkabalisa at pagkabigla. Tungkol sa usapin ni Stuart, ang problema ay naayos ng madali. Sa sandaling iyon, hindi lamang nila ipinagtapat ang kanilang nagawa ngunit inilantad din ng maraming iba pang mga tagapamahala ng departamento na dati ay hindi nabanggit. Karamihan sa mga salarin ay residente mula sa Seren County, Mayberry. Ang kinalabasan ay simple, lahat sila ay iniabot sa pulisya. Nang sila ay naaresto, itinapon ni Eve kay Gerald ang isang nakakaawang tingin, na humihingi ng tulong sa kanya, ngunit pumikit siya. Binigyan na niya siya ng pagkakataon dati. Dahil nilalaro niya ang card ng emosyon upang linlangan siya, hindi na muling mahuhulog si Gerald. Maya-maya, natapos na ang usapin. Ginoo Crawford, ang iyong kaarawan ay nasa 4 na araw, kahit anong plano. Tumawag sa akin ang iyong tatay at sinabi sa akin na ito ang iyong unang kaarawan mula nang natapos ang iyong buhay, na nahihirapan sa kahirapan, kaya't ipagdiwang natin at magsaya tayo, hindi ba? Tuwang-tuwa nang ngumiti si G. Lyle, ano pa ang may plano? Karaniwan kong ipinagdiriwang ang aking kaarawan kasama sina G at Ginang Winters, at sa taong ito ay walang kataliwasan. Babalik pa rin ako sa aking bayan, ngunit sa oras na ito, lahat kayong malaya na magtagkasama. Sa higit sa 20 tao, magiging isang sabog, hehe. Panipik. Bumalik si Gerald ng isang maliliit na ngiti. Maliban kay Zino, na naging mabuting kaibigan ni Gerald mula noong bata pa siya, walang gaanong matalik na kaibigan si Gerald. Kung tutuusin, kung wala kang pera o impluwensya, sino ang gugustang makipaglaro sa isang mahirap na talo na tulad mo? Kaya't bakit hindi inanyayahan ni Gerald ang marami sa kanyang birthday party? Ang mga pinaplano niyang imbitahan ay sina Zach Lyle at Michael. Zeke, marahil ay si Aiden Baker, Elena Larson, Zeno Lane, at Shanna. Mahusay siyang nakikihalubilo at masaya sa mga taong iyon, kaya naisip niya na magiging maayos ang kanilang kumpanya. Hindi pumayag si Gerald na gawin itong masyadong publiko. Pagkatapos nito, nag-impake na si Gerald ng mga gamit niya habang naghahanda na siyang pumunta sa bayan. Si Michael naman, mukhang mapatla. Napansin na ito ni Zach, kaya tinanong niya, Michael, mayroon bang isang bagay na hindi mo sinabi kay Gerald? Napakamot sa ulo si Michael, balisa, medyo sinabi ko sa lahat na ang kaarawan ni G. Crawford ay nasa 4 na araw. Ngunit sinabi niyang panatilihin itong mababaki. Panipik. Ano?
Inilabas mo ang impormasyong iyon. Natigilan si Zack. Natigilan. Alas 5 ng hapon, sumakay si Gerald ng taxi at bumalik sa bayan. Malayang makabalik sa likod si Gerald nang hindi magdulot ng gulo. Hindi ito isang problema para sa fleet na paalisin siya. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay si G. Crawford ay hindi pa rin malinaw sa G. Winters at sa kanyang pamilya. Kung bumalik siya ng ganito, magiging labis na labis, at hindi. Nagustuhan ni Gerald ang pakiramdam na ito. Ang susunod na bagay sa listahan para kay Gerald ay upang malinis. Kasama si G. Winters at ang kanyang pamilya hinggil sa pagsasaayos ng singil sa ospital at ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, wala siyang maitago sa matandang mag-asawa. Habang pauwi siya sa kanyang bayan, naramdaman ni Gerald na mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Nakikita ang mga kalsadang aspaltado sa kalsada, alam ni Gerald na ang kanyang bayan ay malapit ng sumailalim sa ilang makabuluhang kaunlaran. Kabanata 532. Binata, ang iyong bahay ay nasa bayang ito. Ang driver ay isang nasa edad na lalaki. Mainit na tanong niya at nag-flash ng ngiti. Tumango si Gerald. Well, congrats, kiddo, ang iyong bayan ay malapit ng sumailalim ng isang makabuluhang pag-unlad, at walang piraso ng lupa dito ang may iwan na walang nag-aalaga. Hindi lamang sila magbibigay ng mga bayarin sa pabahay, kundi pati na rin ang mga bayarin sa demolisyon at maraming mga pagkakataon sa trabaho din. Mukha kang isang mag-aaral sa kolehiyo, kaya kapag nakauwi ka na sa bahay, dapat mong gamitin ng mabuti ang oportunidad na ito. Panipi, oo, maganda iyon. Habang nakikipag-usap sila sa daan, kalaunan ay nakarating sila sa bayan ni Gerald. Ito ay isang bayan, ngunit ang tahanan ni Gerald ay nasa isang maliit na nayon sa gitna ng lungsod, isang nayon ng bayan. Maraming pamilya sa nayon na nagpapatakbo ng mga galingan. Nagpapatakbo sila ng mga negosyo tulad ng pudgiling na harina at iba pa. Noon, ang pinakamagandang bahagi tungkol sa nayon ay ang kamanghamanghang samyu ng sariwang giniling na harina sa hangin. Ngunit ang paglalakbay na ito pabalik sa kanyang nayon, maliwanag na ang samyu ng hiling na harina na hindi nakuha ni Gerald ay mas mababa ngayon. Wuho, bumalik na ang estudyante sa kolehiyo. Bakit hindi mo ibalik ang kasintahan mo? Gerald, nakahanap ka na ba ng trabaho? Sigurado ako na ang ganoong maliwanag na estudyante sa kolehiyo na tulad mo ay makakahanap ng magandang trabaho, di ba? Panipi, pagpasok pa lang niya sa baryo, dumapo sa paligid niya ang mga taga-baryo at nagsimulang magtanong. Hindi pa, ngumiti si Gerald. Tapos nag-aral ka ng wala. Hindi ito naiiba kaysa sa iba na maaga na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Isang babae, ang nanunuya ng may paghamak. Ang mga salita ng mga tao sa baryo ay kakilakilabot at mapanghusga, ngunit hindi gaanong nag-abala si Gerald. Sa halip, tumalikod siya sa kanilang mga sinabi at sa wakas ay umabot sa pintuan ng kanyang tahanan. Nang mailabas niya ang kanyang mga susi upang mabuksan ang pinto, napagtanto niya na ang lock ng pinto ay nabago noong nakaraan, at hindi niya ito mabuksan. Anong problema? Nagtataka saglit si Gerald. Oh, Gerald, bumalik ka na. Isang babae ang lumabas ng bahay sa tabi ni G. Winters. Siya ang pangalawang manugang ni G. Winters, na si Sandrila Sutton. Lumapit siya kay Gerald habang hinihimas ang ilang mga mani. Sandrila, paano napalitan ng mga kandado ng bahay? Tanong ni Gerald habang nakangiti-ngiti. Nakilala niya si Sandrila bago bumalik nang nasa ospital sila. Siya ay napakasakim para sa pera at samantalahin ang bawat sitwasyon, at hindi niya gusto ang pagkalugi. Oh, binago ko ito, anong problema? Panipi, kung gayon paano ang mga susi ng aking bahay? Tanong ni Gerald. Ha, ano ang ibig mong sabihin sa iyong bahay? Gerald, alam mo ba? Kahit kanino ang bahay na ito ngayon. Alam ko kung bakit ka bumalik. Narinig mo na ang bahay ay malapit ng wasakin, at nais mong bumalik upang makuha ang iyong patas na bahagi ng pera. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ng isang beses, huwag mo nang isipin ito. Ito ang aking bahay at nakasulat na itim at puti sa lisensya.
ng estate. Panipik. Nagbago ang tono ni Sandrila. Naintindihan agad ni Gerald ang ibig niyang sabihin. Si G. Winters ay mayroong 2 bahay nang lumipat ang mga magulang ni Gerald dito. Ang isa ay para sa kanilang sariling pamilya, at ang isa pa ay ito. Ang kanyang mga magulang ang nagbayad para sa bahay. Sa totoo lang, walang ganoong bagay tulad ng isang lisensya sa real estate sa kanayunan. 20 taon na ang nakalilipas. Isang simpleng kontrata lamang ang pinirmahan nila, at ito ay ang parehong kontrata na nilagdaan ng kanyang ama kay G. Winters. Habang umiinom sila, matagal na iyan, at walang ideya si Gerald kung saan itinago ng kanyang ama ang kontrata. Sa panahong iyon, hindi nila akalain na ang pamilya ni G. Winters ay puwersahang paalisin sila upang maibalik ang bahay. At ito ay dahil sa bagay na ito. Narinig din ni Sandrila ang tungkol sa demolition project at sinubukang ipasok ang kanyang mga kamay sa bahay. Maaari siyang kumita ng 10,000 dolyar mula rito. Gerald, bumalik ka na. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng iyong pamilya at walang sino man ang maaaring kumuha sa iyo mula sa iyo. Panipik. Bigla, lumabas si G. Winters at mahigpit na bulalas. Kabanata 533. Ano ang ibig mong sabihin doon, matanda? Ano ang ibig mong sabihin na sa kanila ito? Binabalaan kita, kumonsulta ako sa isang abogado, at kung dadalhin namin ito sa korte, hindi mabibilang ang kontratang pinirmahan mo. Ang sertipiko ng real estate ay atin pa rin. Galit na sabi ni Sandrila. Mukhang matagal na silang nagtatalo tungkol sa bagay na ito. Napaisip si Gerald sa sarili. Mas maaga, nang tawagan niya si G. Winters, naramdaman niya na si G. Winters ay nasa masamang pakiramdam. Nag-away pala sila, kahit na ang pag-aari ng bahay ay pag-aari ng Crawfords. Bakit ipaglalaban pa sila ni Gerald para dito? Tsaka, hindi ba nagwagi si Gerald sa loto? Bakit niya pa rin alintana ang bahay na ito? At hindi ko alam kung saan nawala sa akin ang susi ng bahay para sa kondado. Nagpatuloy si Sandrila, fumang. Nagngangalit si G. Winters habang kinuha ang isang malaking bato mula sa lupa. Paumanhin, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Tanong ni Sandrila habang umaatres siya sa pagkabalisa. Pagkatapos ay sumugod si G. Winters patungo sa pintuan at binasag ang bato gamit ang bato. Pagkatapos ay pinalo niya ang isang bagong kondado mula sa kanyang bulsa. Gerald, sa lock na ito, hindi silang maglakas loob na magpalit-palitan upang palitan ang lock sa iyong bahay. Sapat na sa gulo na ito. Pumasok na tayo sa loob at maglinis mamaya. Halika sa aking bahay para sa hapunan. Nagluluto ng piging para sa iyo ang iyong tiyahin. Sinabi ni G. Winters. Sige kung ganun. Kinuha ni Gerald ang kondado at pilit na ngumiti. Lumiko na. Ang pangalawang hipag ay hindi ang unang taong naglock ng pinto ng kanyang bahay. Ang una at pangatlong hipag ay kasangkot din. Tiningnan ni Gerald kung gaano mabagsik at walang pag-asa ang mga pangyayari at mapipilitan lamang ang isang ngisi. Namumula ang mukha ni Sandrila. Umiiyak siya habang tumatakbo pabalik sa bahay upang tumawag sa telepono. Matapos ayusin ni Gerald ang kanyang bahay, tumungo siya kay G. Winter para sa hapunan. Sinalubong siya ng ilang makintab, bagong mga kotse na nakapark sa harap ng bahay ni G. Winters. Ang pinakamagandang hitsura sa gitna ng bungkos ay isang itim na pusot. Bagong bili silang lahat, mukhang lahat ng mga kapatid, mula sa pinakamatanda hanggang sa pangatlo, ay nandoon lahat. Sa mga nakaraang taon, kadalasan ay gaganapin nila ang maraming malalaking kapistahan at okasyon tulad nito, ngunit sa taong ito, magkakaiba ang mga bagay. Habang papasok sa bahay si Gerald, may narinig siyang malakas na kumabog sa mesa. Bakit? Iyon ang aming bahay, at sa anong awtoridad dapat naming ibigay ito sa kanila? Panipi. Oo, nanay, narinig ko na sa oras na ito ay nawasak na sila ng maraming mga bahay, at upang bayaran ang mga ito para sa demolisyon, ang bawat sambahayan ay tatanggap ng 10,000 libong dolyar. Nagsisimula na silang ayusin ang mga
kalsada, at dahil ang aming bahay ay nasa tabi ng bundok, maaari pa nilang gawing atraksyon ng mga turista ang lugar na ito, o maging isang base sa pelikula. Pagkatapos nito, ang aming mga bahay ay nagkakahalaga ng maraming pera. Tuwang-tuwa na bulalas ni Francis Winters. Oo, si Nanay, isang kaibigan ko, ay namuhunan sa sektor ng turismo sa kanyang bayan. Matapos mabuwag ang kanyang bahay, nakakuha siya ng 2 bahay. Sinabi ni Queenie Winters. Iyon din. Ang pamilya ni Gerald ay sinamantala ng higit sa amin. Bukod dito, nanalo siya ng daan-daang libong dolyar na halaga ng loterya. Panipi, galit na tinamaan ng panganay na lalaki ang mga kamao sa lamesa. At kumunat ang noo. Hintayin natin bukas. Humanap ako ng makakakuha ulit ng bahay. Panipi, kuya, ano ang iniisip mo na ikaw lang ang makakagawa niyan? Hindi naman talaga ako koneksyon. Panipi, alam ko, tama, may koneksyon din ako, alam mo. Dagdag nito, kung maibabalik mo ang bahay, hindi ba nangangahulugan na ang bahay ay nasa ilalim ng iyong pangalan pagkatapos? Panipi, ang buong pamilya ay nagsimulang mahulog sa isang magulong away. Sa puntong ito, hindi na tumayo si Gerald sa gilid at umiipa, kaya't lumakad na siya. Lahat, huwag na kayong mag-away. Kung gustong-gusto mo ang bahay na ito, kunin mo. Sabi ni Gerald. Gerald, wala itong kinalaman sa iyo, kaya itigil mo ang kalokohan. Hindi mahalaga kung kanino mo nais ibigay ang bahay ang bahay ay pag-aari pa rin ng iyong pamilya. Malamig na sinabi ni G. Winters. Si Gerald naman ay nagsawa sa drama. Dahil sinabi mismo ni Gerald na ito, hindi mo na kailangang alalahanin ito, matandang tao. Mayabang na hipag ang hipag. Tulad ng para kay Queenie, Francis, at iba pa. Kabanata 534. Binato nila si Gerald ng kamatayan. Hindi sinasadyang pinahiya sila ni Gerald dati sa ospital. Dahil sa pangyayaring iyon, anumang salitang lumabas sa kanyang bibig sa sandaling ito ay tila nakakagalit lamang. O sige, tama na. Medyo matagal na mula nang bumalik si Gerald. Kaya kumain muna tayo. Panipi. Sinenyasan ng panganay na kapatid ang lahat sa hapagkainan. Matapos marinig ang sinabi ni Gerald, sa pagtitiyaga ng panganay na kapatid, doon lamang nakaupo ang pamilya sa hapagkainan, tungkol sa usapin sa pabahay at nakikita ang galit na ekspresyon ng mukha ng kanilang ama. Natatakot siyang magkasakit muli mula sa stress at tensyon. Sa makatuwid, sa ngayon, walang sinuman ang nakakaapekto sa paksa. Gerald, natapos mo na ang internship mo. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Nag-quiz ang pangatlong kapatid. Parang wala pa siyang nakahanap na trabaho, kahit na mahirap maghanap ng trabaho sa mga panahong ito, at kung hindi. Para sa aming pangatlong bro na kumukuha ng ilang mga string. Kahit si Francis ay hindi makakahanap ng trabaho. Ngunit tingnan mo siya ngayon, nagtatrabaho siya sa isang tanggapan para sa isang kumpanya ng seguro. Hindi ba magaling iyon? Ipinagmamalaki ng pangatlong hipag. Mas maganda pa ang trabaho ni Queenie. Kahit na ang kanyang trabaho ay medyo matrabaho, humahawak ito ng walang katapusang potensyal para sa mga pag-unlad sa hinaharap. Si Francis ay bata pa rin para sa kanyang edad. Ang mabuhay ng maginhawa ay hindi magandang bagay. Ang pangalawang hipag ay nanunuya at sumagot. Hindi ako naghahanap ng trabaho, sabi ni Gerald, na pinutol ang usapan. Hindi mo kayang makakuha ng trabaho. Nagpaplano ka bang makuha ang iyong mga araw sa iyong pera lamang sa loto at wala kang ginagawa? Mamatay ka sa gutom maaga o huli, at bukod dito, nang walang disenteng trabaho, sino ang aabangan sa iyo? Panipi, ninisyon ng pangalawang hipag. Natatakot akong mahirap para sa isang tulad ni Gerald na makahanap ng magandang trabaho, ngunit ang aming kumpanya ay kulang sa isang cleaner sa banyo. Naalala ko noong huli si Tita Lacey, na naglinis ng mga pasilyo, sinabi na ang kanilang kumpanya ng paglilinis ay kulang sa mga maglilinis, kaya sinabi niya sa amin na tulungan siyang makahanap ng isa. Bagaman ang trabaho ay tila masama, ito ay trabaho pa rin. Panipi, nagsalita si Queenie, mapang-uyam ang boses niya. Tama si Queenie.
Gerald, kung nais mong maghanap ng trabaho, mahihimok ko si Tia Lacey ng ilang mga regalo upang makuha mo ang posisyon. Ang pangalawang hipag ay tumango. Bilang pagsang-ayon. Oo, hindi yun magiging problema. Tumawa si Francis habang siya rin ay pumayag. Nung una silang nagkita pabalik, nasa probation pa rin sina Francis at Queenie. Matapos silang mapahiya ni Gerald sa libu-libong dolyar, nasaktan ang kanilang pagmamataas. Ngunit ngayon, pagkapasok sa gumaganang mundo, lumawak ang kanilang kaalaman. Sa kanila, si Gerald ay hindi pa rin isang tao na nanalo lamang ng isang maliit na loterya. Nagpatuloy sila sa pagliko upang ibato si Gerald kay Gerald. Binaba ang ulo ni Gerald habang kumakain ng pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya, ang aking kaarawan ay nasa isa pang 3 o 4 na araw. Inanyayahan ko ang aking mga kaibigan na lumapit, at tinatrato ko sila sa hapunan, lahat. Kayo dapat sumali din sa amin. Pinahabal ni Gerald ang paanyaya. Sa mahinang boses. Ha, okay, well, Gerald, hindi ito tulad ng gusto naming libutin. Kao ano pa man, maaaring mayroon kang kaunting pera, ngunit bakit ka mag-abala sa pagdiriwang ng kaarawan? Hindi tulad na, maaari kang ihambing sa iba pa rin. Panipik, makikita natin pagdating ng oras, pupunta tayo kung malaya tayo. Panipik, lahat tayo ay uri ng abala sa ngayon, wala kaming oras para sa iyong kaarawan. Panipik, o tama, sa aking pagpupulong ngayon, sinabi sa amin ng aking pinuno na magkakaroon ng isang pangunahing kaganapan na magaganap sa loob lamang ng ilang araw. Sinasabing ang lahat ng mga pinuno mula sa lalawigan ay dadalo sa kaganapang ito, kaya marami kaming mga bagay na dapat hawakan. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit wala akong oras upang makatipid. Sinabi ni Francis. Si Queenie, naging abala rin sa iba pa. Naabutan agad ni Gerald ang kanilang intensyon. Wala sa kanila ang magtatabi kahit isang minuto para sa kanyang kaarawan. Oo, walang problema, kung hindi ka abala, maaari kang lumapit. Sinasabi ko lang, iyon lang, sagot ni Gerald. Natigil ang lahat sa pagsasalita ng instant na iyon. Gerald, maaari mong hilingin sa iyong mga kaibigan na lumapit. Magdiriwang pa rin tayo kasama ka. At maghahanda pa ako ng isang malaking kapistahan. Sabay-sabay na sinabi ni G at Ginang Winters. Nang marinig ang kanilang mga salita, uminit ang puso ni Gerald. Okay, papayagan ko silang tikman ang iyong pagluluto, Mrs. Winters. Kukuha ako ng mga grocery. Panipik. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpapaikli sa pakikipag-chat. Nang matapos na ang hapunan, nag-uwi na ang magkakapatid. Handa na ang lahat na matulog. Biglang tumawag si G. Winters kay Gerald. Gerald, sandali lang. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat kung sabihin sa iyo. Panipik. Kabanata 535. Ano ito, G. Winters? Panipik. Hinawakan ni G. Winters ang manggas ni Gerald at pinaupo ito. Oo naman, bagay na maganda. Nang tumawag ka ng mas maaga. Ngayon, sinabi ko sa iyo ang tungkol dito, ngunit naisip ko na mas mahusay na sabihin sa iyo ng personal. Hindi ito ang pinakamagaling na pag-usapan ito sa aking mga anak na lalaki. Panipik. Oh, mangyaring magpatuloy pagkatapos, G. Winters. Nagtatrabaho ako dati sa mga minahan at nakipagkaibigan sa taong ito. Matapos ang lahat ng mga taong paglipat nito nang nagpunta ako sa bayan ilang oras na ang nakakalipas, nasagasaan ko lang siya. At medyo nag-usap kami, alam mo, upang makahabol. Sinabi niya sa akin na ang apo niya ay halos kasing edad mo, halos kasing edad mo. At Francis, panipik, nagtapos siya sa kolehiyo isang taon mas maaga kaysa sa iyo, at ngayon ay tila sabik na sabik ang kanyang pamilya na makahanap siya ng kasintahan. Ang kanyang pamilya ay mayaman at mayaman. Kaya't walang partikular na pamantayan na kinakailangan. Naisip ko, lamang na ipakilala siya sa iyo, dahil ang pamilya ay may 2 anak na babae, at siya ang panganay. Tuwang-tuwa na paliwanag ni G. Winters, kaya nais kong pag-usapan sa iyo tungkol sa pag-aayos ng isang petsa sa pagitan ninyong 2 bukas.
Hindi ko ipaalam kay Francis ang tungkol sa bagay na ito, at hindi mo rin dapat sabihin sa kanya. Panipi, nakita ni Gerald ang nasa isip ni G. Winters. Nang makita na nahihirapan si Gerald na maghanap ng mga trabaho, nais ni G. Winters na tulungan si Gerald na mag-matchmake. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Gerald, at ang kanyang hangarin ay dalisay at matapat. Ito ay tulad lamang ng huling pagkakataon kay Zeno. Ngunit mayroon na si Gerald kay Mila Smith, at ang mga nakaraang petsa na matchmade sa kanya ay hindi naging maayos. Na-trauma si Gerald ng mga batang babae, kaya talagang tinanggihan niya ang ideya nito. Ginoo, mga Winters, hindi na kailangan iyon, ngunit salamat sa iyong mabuting pagsasaalang-alang. Ngayon, kung patawarin mo ako, Panipi, ano ang dapat matakot? Maaari mong isipin ang iyong sariling negosyo sa paglaon, ngunit sa palagay ko dapat kang makipagkita sa kanya. Hindi mahalaga kung magkakaroon ito ng trabaho, kahit papaano ay makilala siya. Nagtataka si G. Winters sa pagkataranta. Ang senaryong ito ay pakiramdam halos kapareho ng huling oras kay Zeno. Sa ilalim ng partikular na pangyayaring ito, hindi masabi ni Gerald kay G. Winters na siya ay talagang may kabutihan, at hindi na kailangang tulungan siyang makahanap ng kapareha. Hindi niya maaaring tanggapin o tanggihan ang alok na iyon, at hindi rin niya mapataob si G. Winters. O sige, mabuti, makikipagkita ako sa kanya bukas. Tumango si Gerald. Mahusay, tatawag ako sa kanya pagkatapos. Masigasig na kinuha ni G. Winters ang kanyang telepono upang tumawag. Pagkatapos ay bumalik siya ng ilang minuto sa paglaon. O sige, sa kabutihang palad, ang anak na babae ng aking kaibigan ay magagamit bukas. Sinabi ko sa kanya na pareho kayong magtatagpo at wala sa atin ang makakasama. Ito ang number niya. Tawagan mo siya bukas. Kung saan man kayo magtatagpo, nasa sa iyo yan. Subukan mong sweet talk siya, okay. Ang kanyang pangalan ay Michelle Waxham, tawagan mo lang siya na L. Ang kanyang ina ay isang guro, kaya't siya ay isang matamis na may mabuting asal. Tuwang-tuwa na sinabi ni G. Winters, sige kung gayon, tatawag ako sa kanya mamaya. Matapos makipag-chat kay G. Winters, umuwi si Gerald. Medyo pinag-isipan niya bago siya magpasya na tumawag sa telepono. Kumusta, sino ang hinahanap mo? Ang tinig ng isang ginang ay narinig mula sa kabilang dulo. Kumusta? Ako si Gerald, dapat ikaw si L. Si G. Winters ang nagmungkahi na tawagan kita. Panipi, ito ang unang pagkakataon ni Gerald na tawagan ang isang tao sa ganitong paraan. Sinubukan niyang kumilos ng medyo masayahin at mapagbigay, ngunit medyo pinigilan pa rin siya. Oo, alam ko, magalang na tugon ni L. Hinintay niya tuloy ang pagsasalita ni Gerald. Marami ka bang ginagawa? Tanong ni Gerald. Mabuti ako, walang pag-aalala, maaari kang magpatuloy. Sinong middle school ang pinasukan mo dati? Ito ba ang una, gitnang paaralan o pangalawang gitnang paaralan? Sinubukan ni Gerald na lumikha ng mga pag-uusap na may mga random na paksa. Nag-aral ako ng pangalawang gitnang paaralan, paano ka? Panipi, dinaluhan ko ang una, kaya malaya ka bukas. Mayroong isang bagong Domino's na bukas lamang sa bayan, bakit hindi tayo nagkita doon at tumitambay? Panipi, hindi na alam ni Gerald kung ano pa ang pag-uusapan, kaya't dumiretso siya sa puntong iyon. Oo naman. Well, magpahinga ka ng maaga. Ma'am, ikaw din. AY536AK. Pareho nilang ibinaba ang telepono. Nakaramdam ng bahagyang pagkakasala si Gerald. Naawa siya kay Mila, ngunit sa pangalawang pag-iisip, alam niya na hindi ito para sa totoo. May kikipagtagpo lang sila sa isa't isa sandali, at iyon ay hindi isang malaking pakikitungo. Sa kabilang banda, sa silid, ibinaba ni Michelle ang telepono at sinimulang alisin ang kanyang make-up. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Sabrina ay nagsisiyasat sa kanilang pag-uusap habang nakahiga sa kama. Pagkatapos ay chuckled siya. Ate, so magkikita kayo bukas? Nga, pala, ano ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Panipi, siya si Gerald Crawford.
Nag-aral siya sa First Middle School dati. Ngunit bakit pakiramdam ko kakaibang pamilyar ang pangalan niya? Parang narinig ko na ito kahit saan. Sambit ni Michelle habang patuloy sa pagtanggal ng makeup. Ang parehong mga kapatid na babae ay may isang alindog sa kanilang sarili. Kinutya ni Sabrina at tumawa, "Jeez, magkano ang dummer na makukuha mo? Ate, mas bata siya sa iyo ng 1 taon, at nag-aral siya sa First Middle School. Maaari ka lamang makakuha ng isang tao upang magtanong tungkol sa kanya mula sa iyong mga junior sa paaralan. Saka malalaman mo pa ang tungkol sa kanya, di ba? Panipi, tama ka, magtanong ako tungkol dito kung gayon." Tumalun si Michelle at agad na nagsimulang tumawag sa telepono. Tumawag siya ng ilang babaeng junior upang magtanong tungkol kay Gerald. Sa oras na siya ay tapos na, ang kanyang mukha ay mapotla. *manit. Paano ba naglalakas loob na ipakilala sa akin ng lolo ang gayong tao? Nag-aalalang binigkas ni Michelle. Ate, ano ang nangyayari? Panipi, ate, hindi mo alam ang tungkol dito. Si Gerald ay isang kilalang kawawang mag-aaral na bumalik sa First Middle School. Ang kanyang pamilya ay napakahirap, kaya't ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae ay nandoon na gumagawa ng manu-manong paggawa. Bukod dito, kapag nag-aaral siya sa gitnang paaralan, palagi siyang binubuli ng iba. Hindi nakakagulat na hindi siya makahanap ng trabaho kahit na siya ay nagtapos sa universidad. Napakahirap ng kanyang pamilya, tiyak na hindi siya makakahanap ng magandang trabaho. Panipi, sigaw ni Michelle, *man, ano ang gagawin mo pagkatapos? Nangako ka na sa kanya. Bukod dito, hindi tulad ng nabypass mo rin si Lolo. Panipi, sumagot ang kanyang kapatid na babae, na nararamdamang pantay, na nagtatampo. Wala akong pakialam, kahit na hindi ko mahanap ang aking sarili na kasintahan, tiyak na hindi ako makakasama sa isang tulad nito. O aking kabutihan, kung alam ng aking mga kamag-aral o matalik na kaibigan na nakikipag-date ako sa kasumpa-sumpa nitong mahirap na mag-aaral, tiyak na magiging tawa kami ng walang oras. Ani Michelle sa nag-aalala na tono. Dahil siya ay isang babae lamang, tiyak na aalagaan niya kung ano ang mga opinyon ng iba. Ang bawat isa ay nais na hanapin ang kanilang sarili ang uri ng kasintahan na magsasalita ng bayan sa isang mabuting paraan. Kung mas maraming tao ang pumupuri sa kanilang mga kasintahan, mas masaya ang pakiramdam ng mga batang babae. Ngunit naging ganito si Gerald. Ayoko nang isipin ito. Kailangan kong puntahan at sabihin kay nanay ang lahat tungkol dito. Panipi, desperado at nawala, tinawag ni Michelle ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat tungkol kay Gerald. Ang kanyang ina ay inilalagay sa isang mahirap na posisyon din. "O mahal, hindi iyon gagawin." Ang pakikipagtipan sa kanya ay kasing ganda ng pagsabi sa iba pa na ang aking anak na babae ay hindi mahanap ang kanyang sarili na kasintahan at pumili lamang ng ilang random na lalaki. Paano ito nangyari? Hindi pwede. Mas mabuting tanggihan siya ng mahigpit. Ang sabi ng kanyang ina. Ngunit nanay, alam mo kung paano ang ugali ni Lolo. Gusto niyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Kung pinahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan, maaaring hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Tapos magagalit din si Papa sa iyo, di ba? Panipi, nag-aalalang tanong ni Sabrina. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ina. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Okay, paano ito? Punta ka na lang at makilala siya bukas. Agad na tanggihan siya at umuwi. Panipi, iminungkahi ng kanyang ina. Ngunit natatakot akong mabangga ko ang aking mga kamag-aral. Sabi ni Michelle. Ang pag-iisip ay hindi kailanman sumagi kay Michelle dati. Ngunit, ngayon, pinahahalagahan iyon ni Michelle. Paano kung makita tayo ng aking mga kaibigan o kaklase? Sigaw niya. Nababahala din ang kanyang ina. Ano ang maaari nating gawin? Ngayon, parang ayaw mong pumunta. Panipi, hoy, nanay, may solusyon ako. Bakit hindi, hilingin natin sa ating maliit na kapatid na babae na pumunta pagkatapos. Mas bata siya sa kanya ng 2 taon. Bukod, medyo masayahin siya. Mas madali, para sa kanya na tanggihan siya. Panipi,
Sinabi ng kanyang ina, gagawin din iyan. Sabrina, pumunta ka lang. Doon sa ngalan ng iyong kapatid na babae. Kung sa bagay, mas magaling kang magsalita kaysa sa akin. Panipi, dahan-daang tumango si Sabrina at sumagot, kaya ko yan. Ngunit kapatid, pagkatapos ng termino sa universidad ay muling magbubukas at ako ay maging isang junior, mangyaring bigyan ako ng karagdagang pera sa bulsa. Panipi, walang problema. Ngumiti ang buong pamilya habang masaya sila sa kanilang desisyon. Ngini siya ni Sabrina. Naisip niya pagkatapos sa kanyang sarili. Paano pinangarap ng isang lalaki na kagaya niya na magpakasal sa isang magandang babae? Papahiyain ko siya hanggang sa core. Bukas. Kung hindi man, hindi ako kailanman Sabrina. Kudlid. Kabanata 537. Kinabukasan dumating. Ito ang araw ng blind date na inayos ni G. Winters. Bagaman hindi alam ni Gerald kung ano ang aasahan sa kalalabasan, nagsikap pa rin siyang gumawa ng ilang paghahanda mula nang maibigay niya ang kanyang pangako kay G. Winters. Napagpasyahan niyang magtungo kay Domino kanina. Ngunit may nangyari ng hindi inaasahan. Nakita niya ang isang batang babae na nakaupo na nag-iisa at umiinom ng coke. May mga pakpak ng manok at french fries sa kanyang lamesa. Sa sandaling iyon, nakikipag-swing na siya ng kanyang mga patas na binti, at parang may hinihintay siya. Maaaring siya ito, napaisip si Gerald sa sarili. Pagkatapos ay inilapag ng batang babae ang kanyang mga fries. Nagsisiksik siya habang nagtatype sa telepono. Sa sandaling iyon, nakatanggap din si Gerald ng isang text message. Galing kay Michelle, nandito ka na ba? Muli, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan. Ang batang babae iyon, sa mga unang impresyon, medyo maganda siya. Kaya't nagpatuloy si Gerald at dumula sa upuang katapat niya. Anong ginagawa mo? Ang batang babae na iyon ay malinaw na nabigla. Napatulala siya kay Gerald. Narito ka ba para sa isang blind date? Tanong sa kanya ni Gerald. Anong blind date? Wala ka ba sa iyong isipan? Nakatitig ang dalaga kay Gerald, nanlalaki ang mga mata sa takot. Teka, hindi ka si Michelle. Ngunit hindi ka ba nagpadala ng isang text message sa akin ngayon lang? Natigilan si Gerald. Hindi ko alam kung sino si Michelle. Nagpapadala ako ng isang line message sa aking kasintahan. Naiintindihan mo ba? Sumagot ang dalagita sa mahinang tono. Ay, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako. Tumayo si Gerald sa kakulaitan. Man ito. Kung alam ko kanina, tumawag muna ako. Nakayuko siya. Nang tatawagan na sana niya si Michelle, biglang may tumapik sa kanya sa balikat ng magaan. Tumalikod siya at natigilan nang makita ang isa pang napakarilag na batang babae sa harapan niya. Kinurap-kurap niya ang malalaki niyang mata at tumingin mismo kay Gerald. Ikaw ba Gerald? Narito ka ba upang makipagkita sa isang tao? Panipi, maingat na tanong ng dalaga. Oo ako. At ikaw ay Sabrina. Ako ang nakatatandang kapatid ni Sabrina, si Michelle. Mabilis na itinago ni Sabrina ang kadremahan. Pagkatapos ay uminis siya. May napagkamalan ka bang iba tulad ko? Ngayon, tanong sa kanya ni Sabrina sa isang bahagyang mapanghamak na tono. Sa gayon, iyon ang malinaw na katotohanan. Sa sandaling siya ay pumasok kay Domino, nasa tamang oras lamang siya upang masaksihan ang buong eksena na nagbukas. Masyado itong awkward. Sa makatuwid, tumabi lamang si Sabrina at nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya lumapit upang batiin siya dahil sa pakiramdam niya ay napaka-awkward. Naisip pa niya sa sarili na kakaiba talaga si Gerald. Ngunit nagpa siya si Sabrina na magmadali dahil kailangan niya ng mas mababa sa 5 minuto upang paalisin siya at ibalot ang isyong ito para sa kanyang kapatid. Umupo si Gerald sa tapat ni Sabrina. Kailangan lamang tingnan ni Gerald si Sabrina upang malaman na siya ay marahil isang walang laman na palayok na bulaklak maganda sa labas, ngunit wala nang higit pa doon. Sa kabilang banda, ikinandado ni Sabrina ang tingin kay Gerald at pinalaki ito. Mayroon siyang ilang panloob na saloobin habang nakatingin sa kanya. Si Gerald ay talagang may kagandahan upang maging matapat. Kung mas mabuti lang ang pinagmulan ng kanyang pamilya, mainam na maging biyenan niya ako. Kudlit, ngunit sa kasamaang palad, siya ay mahirap.
Paano may ibig ang aking kapatid sa kanya? Sa katunayan, kung hindi para sa lolo na pinipilit ang aking kapatid na magpakasal sa lalong madaling panahon, tiyak na ang aking kapatid na babae ay hindi masyadong nababahala tungkol sa paghahanap para sa isang kasintahan. Dagdag pa, maraming mga bubuyog na nagsisikap na makuha ang pansin ng aking kapatid, na hindi niya gustuhin ang alinman sa mga ito. Kaya, narinig ko ang tungkol sa iyong kalagayan. Hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho, di ba? Nangangahulugan iyon na wala kang anumang sweldo. Bukod dito, nabalitaan kong bumili ka ng bahay sa Seren County. Ngunit inilipat ako upang magtrabaho sa Mayberry, kaya nangangahulugan ito na magtatrabaho ako sa Mayberry sa lalong madaling panahon. Ano ang iyong mga plano sa mga tuntunin ng pag-aayos ng pamumuhay? Panipi, tanong sa kanya ni Sabrina. Naisip niya na mas makakabuti na dumiretso sa punto. Ganoon ba, kung pinag-uusapan mo ang tungkol kay Mayberry? Mayroon akong bahay doon. Panipi, ano, nagmamay-ari ka ng bahay sa Mayberry? Gaano kalaki ito? Panipi, nagtataka na tanong ni Sabrina. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Bukod dito, hindi ako nanatili doon. Tumawa si Gerald. Kabanata 538. Napagtanto ni Gerald makalipas ang ilang sandali na ang balak niyang makipagtagpo ay hindi para sa blind date. Bukod, si Gerald mismo ay ayaw ding dumalo sa blind date din. Kaya't nagpasya siyang asaran siya, iniisip na baka makaya niya itong matapos at matapos na. Ano ang pinapanggap mo dito? Kung mayroon ka talagang bahay doon, bakit hindi ka pumunta at manatili doon? Ngini siya ni Sabrina, may bahay ako doon. Ito ay lamang na wala akong luho ng oras upang pumunta at manatili. Bukod, nasa tuktok ng bundok ito. Hindi ako masanay kung manatili akong mag-isa doon. Iyon ay isang lugar para sa aking magiging asawa at ako. Panipi, ngumiti si Gerald at sumagot. Nako, nasa tuktok ng bundok ito. Nagbabantay ka ba sa kagubatan? Para sa sino man, binilhan ka ba nila ng maliit na bahay doon? Panipi, si Sabrina ay chuckled cynically, ang boses nito ay tumutulo sa paghamak. Kung gayon mayroon ka bang kotse? Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung magtatrabaho ako sa Mayberry, hindi ako sasakay sa anumang kotse na nagkakahalaga ng mas mababa sa $45,000. Nagpatuloy siya ng mayabang. Mayroon din akong kotse, ngunit ipinarado ko ito sa paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok. Anong klaseng sasakyan yan? Panipi, isang Lamborghini. Sagot ni Gerald. Kinutya ni Sabrina. Man it. Oh my God. Wala ka na ba sa isip mo? Tandang pananong tandang padamdam. Gerald. Panipi, hindi na niya matiis. Noong una, naisip niya na baka may pagmamay-ari si Gerald ng bahay at kotse sa Mayberry. Lumalabas na tila ipinagmamalaki lamang niya ang kanyang sarili. Natatakot ako na hindi niya alam na ang aking kapatid at mas may kamalayan ako sa kanyang pamilya, background at kalagayan. Napaisip siya sa sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman ito kasinungalingan. Wala akong magawa kahit papaano kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin. Panipi, nagkibit balikat si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Naramdaman niyang sineryoso niya ang blind date. Hindi bababasa. Kung tinanong siya ni G. Winters tungkol dito sa hinaharap, mabibigyan niya siya ng tamang sagot. Tingnan mo, hayaan mo na lang na dumiretso ako sa point. Ang aking pamilya ay hindi kailanman magiging gusto ng mga taong katulad mo. Alam mo, binigyan kita ng benepisyo ng pag-aalinlangan. At naisip na maaari kang maging isang matapat na tao. Dahil mahirap ka, kaya't naisip kong magiging mabuti na bigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Ngunit ngayon, kalimutan na lamang natin ito. Ikaw *ambag, panipi, dumura si Sabrina. Sa sandaling iyon, nais niyang bumangon at umalis agad. Ngunit nanigas siya at biglang nag-isip. *6, maaga akong nagpunta dito, at sinuot ko pa rin ang make-up ko. Ngunit kung hindi man ako uminom ng kahit ano at umalis na lang nang ganoon dahil lang sa inis ko sa kanya, talagang isang pagkawala iyon. Kudlit, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan kong isagawa ng maayos ang gawaing ito para sa aking kapatid.
Kung alam ni Lolo na umalis ako ng maaga pagkatapos makinig sa kanya sa loob lamang ng maikling panahon, tiyak na magagalit siya. Bukod dito, hindi pa rin alam ni Lolo na pinalitan ko siya ng kapatid ko. Kudlit, natatakot siya na si Gerald ay gumawa ng mga irresponsibleng pahayag kay G. Winter sa sandaling umuwi siya. Sa makatuwid, nagpa siyang hayaan si Gerald na umatras sa kanyang account sa harap ng mga mahirap na pangyayari. Hindi ka ba aalis? Pagkakita na umupo ulit siya, gulat na tanong sa kanya ni Gerald. Sino ang nagsabi na aalis ako? Wala pa akong nakakain simula kaninang madaling araw. Gusto ko kumain bukod, nagkakilala kami. Sa unang pagkakataon ngayon, hindi mo ba ako bibigyan ng gamot? Panipi, inikat ni Sabrina ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabi, "Oh, yeah, sure, walang problema." Panipi, ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo at nagsimulang mag-isip bakit siya sakit na makitungo. Gusto ko ng isang hamburger, french fries, mga pakpak ng manok, ilang pritong manok, at isang pizza. Gusto kong kainin ang lahat ng ito. May pagmamalaking idiniin ni Sabrina ang labi at umorder. Maaari mo bang kainin iyon? Gulat na gulat si Gerald. Hoy, tingnan mo, sabihin mo lang kung binibigyan mo ako ng paggamot o hindi. Mabuti. Oo, ang tretuhin ko. Panipi. Pagkatapos ay lumapit si Gerald sa counter upang mag-order ng pagkain at dinala sa isang tray. Inirapan lang siya nito habang kumakain ng pagkain. Nag-iisip ng paraan si Gerald upang maput siya sa kanya upang umalis na lang siya kaagad. Sa kasong iyon, maipaliliwanag niya ang kanyang sarili. Sina, both si Gerald at Sabrina ay nasa isipan at plano. Sa sandaling iyon, "Hoy, ikaw talaga, naghahanap kami ng labas ngayon lang. Parang, ikaw talaga." Panipi, dalawang lalaki at dalawang babae ang pumasok sa restaurant. Tinapik nila ang balikat ni Sabrina habang dumadaloy siya sa hamburger. Gulat nito kay Sabrina. "Ikaw, bakit ka narito?" Namula si Sabrina nang mabilis siyang tumugon. Kabanata 539. Nagkataon lamang na napagpasyahan naming pumunta din dito. Para kumain din. Brie, sino ito? Panipi, biglang tumingin sa isa kay Gerald at nagtanong. "Oh, kaibigan ko siya. Walang alalahanin, kung abala ka. Magpatuloy ka lang muna kumain." Panipi, narinig na tinugunan nila siya ng kanyang tunay na pangalan, labis siyang kinabahan. Hindi lamang sila mga estranghero ngunit ang kanyang mga kamag-aral mula sa kanyang gitnang paaralan. Bukod, kasalukuyan silang nag-aaral sa iisang pamantasan. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan, na sana ay mabangga niya sila ngayon dahil medyo takot siya sa sitwasyong tulad nito na maaaring mangyari. "Come on, huwag maging ganito, Brie. Bilasan mo at ipakilala siya sa amin. Anong klaseng kaibigan ito?" Bukod, nag-order siya ng napakaraming masasarap na pagkain para sa iyo. "Dapat alam natin kung sino siya." Panipi, tuwang-tuwa sila. "Brie, hindi ba ang pangalan mo ay Michelle?" Naguguluhang tanong ni Gerald. "Michelle, si Ate Brie yun." Anong nangyayari?" "Teka, hindi mo alam, Sabrina, kung gayon ano ang ginagawa mo dito?" Panipi, tanong nila na nagtataka. "Gerald, manahimik ka lang." Mabilis na tumayo si Sabrina na kinakabahan. Pagkatapos ay hinayla niya ang iba pa. Parang gusto niyang ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Ngunit, tila may napagtanto si Gerald pagkatapos. Malabo niyang naalala kung paano nabanggit ni G. Winters na si Michelle ay may isang nakababatang kapatid na mas bata sa 3 taon. Hindi kaya siya ang nakababatang kapatid ni Michelle, si Sabrina? Kaya't nangangahulugan ito na hindi dumating si Michelle para sa blind date ngayon. Ngunit sa halip, tinanong niya ang kanyang kapatid na pumalit sa kanya. Kudlit, asterisk man ito. Hindi katakataka na hindi niya ipinakita ang kaunting katapatan sa blind date ngayon. Naglakas loob pa siyang magtanong sa akin ng mga mahirap na katanungan tungkol sa mga bahay at kotse nang walang pakundangan. Kudlit, makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sabrina kasama ang iba pa. Ang ekspresyon ng mukha niya ay mukhang masikip at lumala. "Oo, tama iyan. Ako si Sabrina, si ate ang kuya ko. Ngunit alam mo ba kung bakit pinakiusap ako ng aking kapatid?" Sinabi niya sa akin.
na narito ako upang palabesin ka. Sineryoso ng aking kapatid ang bagay na ito nang sinabi sa kanya ni Lolo tungkol dito, ngunit ang ginawa mo ngayon ay talagang nakakabigo. Sinabi ko pa sa aking mga kaibigan ang tungkol sa sinabi mo lang sa akin, at kahit na mapatunayan nila na talagang ipinagmamalaki mo ang mga puting kasinungalingan tungkol sa iyong sarili. Panipi, bukod dito, ang sitwasyon ng iyong pamilya ay mas masahol pa kaysa sa inaakala namin. Tama ba ako? Sabihin mo sa akin. Si Sabrina ay nagrambutan at sinisi si Gerald. Totoo yan. Ito ay naging isang blind date. Hoy, bro, alam mo ba kung gaano kaganda si Michelle? Paano mo magagawa na gusto mong makasama si Michelle dahil sa uri ng pagkatao mo? Panipi, isang lalaki ang malamig na nanunuya, may iba pa na uminis. Si Michelle ang kagandahan ng aming paaralan noong nag-aaral kami sa second middle school. Paano naman kayo tumatawa ka lang mula sa first middle school? Ha, gaano mo ka Jose ang pagpaplano nito, sinipsip mo ang mas matandang henerasyon at nakuha mo silang mga tugma para sa iyo. Ngunit naisip mo na ba tungkol dito? Kung makasama ka ni Michelle, paano mo siya susuportahan? Panipi, iba pang sinabi ng ibang babae, huwag din nating kalimutan ang tungkol dito. Tingnan mo lang ang dala kong bag ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Tiyak, ang nais ni Michelle ay isang bagay na mas mahusay. Paano mo kakayanin iyon? Panipi, sinimulang hatulan siya ng mga kababaihan. Mahal, mas gusto ko ang relo na masuot mo. Ang ganitong uri ng relo ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 dolyar. Mas mararangal ka kung isusuot mo yun kapag lumabas ka. Panipi, isang babae ang nakakulong ng braso sa braso ng ibang lalaki. Pagkatapos ay sadya nitong isiniwalat ang relo sa paligid ng palso. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Gerald at sinabing, Gerald, hindi ka ba nagsusuot ng relo kapag lumabas ka? Hindi mo ba alam na ang pagsusuot ng relo ay palatandaan ng kapanahunan para sa kalalakihan? Kahit na hindi mo kayang bayaran ng isang magandang relo tulad nito, sigurado akong makakabili ka ng relo na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar, di ba? Panipi, totoo yan. Paano ka naglalakas loob na lumabas para sa isang bulag na pakikipag-date kasama si Michelle tulad nito? Panipi, tila parang napag-usapan nila ng mabuti sa kanilang sarili kung paano mukot siya si Gerald. Siya ang pangunahing target nila. Lahat ng sinabi nila ay parang walang kabuluhan at materyalistiko. Sila ay isang pangkat lamang ng mayaman, kabataan na ignorante at malikot. Nakita ni Gerald ang marami sa mga nasabing show-off at walang laman na pag-uusap nang ipakita ng iba ang kanilang kayamanan. Sa kabila ng pagkakaalam nito, pinili pa rin niya na huwag silang mapahiya at manahimik. Kung anuman ang nangyari ay tiyak na ang gusto niya dahil hindi nila nais na ligawan niya pa rin si Michelle. Nais lamang ni Gerald na makalayo at kalimutan ang buong pagsubok. Ngunit sa sandaling iyon, Kabanata 540, habang pinagtatawanan nila si Gerald, bigla silang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay tumingin sila sa labas ng gulat. Dalawang motorsiklo ng Yamaha ang nakaparada sa restaurant. Mayroong 3 lalaki at isang babae na bumaba mula sa motorsiklo. Parang kakain din sila sa Domino's. D*man, Sabrina, tingnan mo, ang B*Turk na yan, Lily. Panipi, F***sick. Noong nag-aaral kami sa gitnang paaralan, mayroon kang masamang relasyon sa kanya. At kung ano ang isang pagkakataon na pareho kayong nagpunta sa parehong pamantasan pagkatapos. Daig mo pa nga siya saglit. Ano ang gagawin mo kung makita ka niya? Mamaya, panipi, Diyos ko, ang matangkad na taong masyadong mislansa. Pananamit na iyon ay ang kanyang kasintahan, at siya ay isang thug. Malaki ang impluwensya niya sa paligid dito. Brie, bilasan mo at magtago ka sa kanya. Panipi, ang kanilang estado ng kayabangan ay agad na nagbago sa pagkabalisa. Nginisyan ni Sabrina, bakit ako magtatago sa kanya? Hindi ko dapat matakot sa kanya. Sa palagay ko ay hindi siya maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Panipi, sa sandaling iyon, wala nang oras si Sabrina na mag-abala pa. Tungkol kay Gerald, inikat niya ang kanyang mga braso sa kanyang
Dibdib, mayabang, at sinama ng tingin si Lily, nakakapasok lang. Sa lugar, si Sabrina ay nagdadala ba ng ilang mga sama ng loob sa batang babae. Mukhang malapit na silang mag-away. Ano pa ang ginagawa? Kung na nagtatagal dito, sobrang awkward sa pakiramdam. Gusto nang umalis ni Gerald. Man. Well, mukhang ang mga kaaway ay tiyak na nakagagalit sa bawat isa. Sabrina, fancy nakikita ka rin dito. Panipi. Sa unang tingin, nakita agad ni Lily si Sabrina at tumawag ng mahina. Franklin, ito ang babaeng sinabi ko sa iyo. Nais mong malaman kung ano ang nangyari sa unibersidad. Dahil lang may isang lalaki na nagkagusto sa kanya at nasa tabi niya, sinampal niya ako ng makipag-away sa kanya. Panipi, sinabog ni Lily ang mga detalye ng nakaraang insidente sa lugar. Hindi rin sumuko si Sabrina. Sa sandaling nakita niya si Lily, lumaki lang ang kanyang galit. Hindi nagtagal bago sila ay nasa lalamunan na ng bawat isa. Nakinig lamang si Gerald sa kanilang pagtatalo mula sa tagiliran. Tinipon niya mula sa magaspang na pagmamasid na mayroon silang magandang relasyon sa bawat isa sa gitnang paaralan. Gayunpaman, nagkagusto sila sa parehong lalaki ng sabay na kanilang kaklase. Noon, ang lahat ng ito ay nangyari sa panahon ng kanilang gitnang paaralan, at lahat ay nasa yugto ng paghihimagsik. Kung nakikipagkumpetensya sila para sa isang kasintahan, ang mga batang babae ay mas mabangis. Si Sabrina ay anak na babae ng guro. Sa makatuwid siya ay medyo sikat sa oras na iyon. Hindi siya ang tipikal na Miss Goody na dalawang sapatos, kaya tinubos niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming kaibigan na tinatrato niya tulad ng kanyang sariling mga kapatid. Sa parehong oras, alam din ni Lily ang maraming mga nakatatandang batang babae mula sa lipunan. Kaya't ang pinakamatalik na kaibigan ay huli na laban sa isa't isa, at gumawa pa sila ng appointment upang makipaglaban ng live sa isang broadcast platform sa internet. Simula noon, nagtagal ang kanilang sama ng loob sa bawat isa. Tumagal ito hanggang sa nag-unibersidad sila. Mayroong isang medyo malakas at maimpluwensyang mayaman na tagapagmana na nagsisikap na makuha ang pagmamahal ni Sabrina sa oras na iyon. Sinimulan ni Sabrina na maghanap ng kasalanan kay Lily at binugbog siya. Palagi niyang binubuli si Lily. Umuwi sila pagkatapos ng summer break. Gustong gumanti ni Lily kay Sabrina. Huwag kang mag-alala, Lily. Siya ba ang babaeng pinag-uusapan mo? Di ba? Sige at sampilan mo siya ngayon. Gusto ko lang makita kung sino ang naglalakas loob na gumawa ng isang paglipat. Ako si Franklin Lockwood. Sigurado akong narinig mo tungkol sa akin. Hindi ba? Panipi. Nag-flash ng ngiti si Franklin na puno ng banta. Ang tatlong gangsters ay mas bata sa paligid ng 3 taon kaysa kay Gerald. Bukod, ang kanilang mga hairstyle at ang paraan ng kanilang pagbibihis ay medyo nakatayo. Sa madaling sabi, tumingin sila na parang hindi sila bahagi ng mga pamantayan sa lipunan. Ngunit ang mga ito ay masyadong manipis. Si Gerald ay hindi nag-abala sa pakikialam sa mga ganitong gawain, kung saan nababahala ang mga walang kabataang kabataan. Kaya malapit na siyang umalis. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Talagang tatawagan ko si Jimmy. Kung maglakas loob ka sa akin. Panipi, sigaw ni Sabrina. Napansin niyang aalis na sana si Gerald at nagmumura ulit. Gerald. Hindi mo kailanman nabigo na mapahanga ako. Hindi ako natatakot kahit babae ako. Anong kinakatakutan mo? Gusto nila akong bugbugin, hindi ikaw. Ang duwag. Napangiwi siya, at kinutsa siya. Mayroon akong ibang negosyong haharapin. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Sino ang duwag dito? Pinili ko lang na huwag mag-abala tungkol dito. Gumanti siya at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Mabuti. Sige, natawagan mo siya para masilip ko siya ng mabuti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking kuya ay isang malaking gangster din sa Mayberry. Ang pangalan niya ay Yale. Halika sa amin. Kung maglakas loob ka, hindi ako natatakot sa iyo. Bukod dito, kung hindi ito pinag-aalala ng marami sa inyo, alisin ang impyerno. Dito, malamig na ngumiti si Franklin at sumagot. Narating na ni Gerald ang pintuan. Sa sandaling marinig niya ang
Pangalan, tumigil siya sa kanyang mga track at nagyelo, natulala. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay niya sa kanyang bulsa at lumakad pabalik sa kanila. Tinapik niya ng bahagya ang mga balikat ni Franklin. Bro, ngayon, ngulang nabanggit. Sino ang iyong kuya? Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.